Alright, a blessed Sunday, magandang buhay, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood sa atin, even dyan sa Facebook Live. Ayan. So, we have our consistent fellowship spiritual gathering every Sunday. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganito? Well, of course, with all of the blessings, with all of the things that has been happening, no? Sa ating pang-araw-araw, we mustn't forget to acknowledge, no? Sino ba nagbigay, sino ba ang source, and sino ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Yan. And of course, grabe, sobrang blessed lang, no, this weekend kasi parang ang tagal na naman, no? Parang ah, meron na namang dumaang taon or dumaang buwan, no, sa dami kaganapan. Praise the Lord, no? And of course, I know that yung mga nanonood sa ating Facebook Live or kung nandito ka man sa ating Zoom, isa rin to sa mga paraan para mas kilalanin natin si Lord and mas mag-deepen yung relationship natin sa Kanya. And of course, no matter what we faced in life, God is the one and only answer. Gustong-gusto niya lumalapit tayo sa Kanya and ganun tayo ka-importante kay God. Each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si God, no? Na gustong-gusto niya nang i-involve sa bawat buhay natin, no? Or sa bawat yugto ng buhay natin. But of course, if you're someone na paano ko nga ba kikilalanin si Lord? You want to take action, you want to seek intimacy with an invisible God, and I understand it's a challenge. It takes time, hindi tayo sanay, paano nga ba? But still, God says, come and talk with me. Kaya, hindi aksidente na nanonood ka ngayon dito sa ating live, no? Or even sa ating recorded version. So, the one reason kung ba't nandito ka ngayon, wala nang iba kundi si Jesus. Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, stick with it, and of course, I invite you here sa Zoom, no? I can send you the link, just send me a message. Kasi mas maganda pa rin na magkakasama tayo dito, no? Kaysa nanonood ka lang dyan sa live. So get around others who can help you. This is a safe space, and above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Ganun siya ka buti, ganun siya ka bait, ganun siya ka grabe, ganun siya ka great, no? Because He cares about you so much na iniimbitahan ka niya ngayon to take steps, no? Maaring may nagtag sa'yo dito sa video na to, maaring may nag-invite sa'yo dito sa video na to, but then again, it's God who invited you here to take baby steps to get to know Him more intimately. And no specific religion, just pure relationship with God. Yes! And of course, we always start this with our grateful Genesis or grateful beginning. And ako, first and foremost, I'm really grateful to God for this life. Grabe, no? With each breath, no? With each word that we speak. Thank you, Lord, no? Nandito tayo. It means we have purpose. Kasi kung wala ka ng purpose, di sana hindi ka na nakakapanood nito, hindi ka na humihinga, no? So, we still have purpose, praise the Lord, no? And I thank God for my voice. Finally. Malapit na siya mag 100%, no? So, bumabalik na siya, no? And thank you, Lord, for the gift of family. Ayan, grabe, no? We've been consistently, weekly na, no? We've been going to church and praise the Lord, nakakapag-bonding kami, di ba? And thank you, Lord, din kasi despite all the material blessings, no, hindi nakakalimutan, no, si Lord. And thank you, Lord, for the gift of friends, di ba? Thank you, Lord, for the gift of relationships. Thank you, Lord, for the gift of time. Grabe, no? Kaya sabi ko nga parang ang daming nangyari this past week, no? Pero
Thank you, Lord, kasi na-manage natin and we've been productive. No? Thank you, Lord, for servant leadership. Grabe. No? Thank you, Lord, for the new people, strangers na nakausap natin. No? Thank you, Lord, for the speaking engagement. Thank you, Lord, for the gift, no? Na ginagamit tayo ni Lord. Grabe, thank you, Lord, talaga na magamit tayo because I've been invited sa isang group to share my personal testimony. No? And thank you, Lord. Bukod sa shinare ko yung testimony ko, I also shared the Word of God. And thank you, Lord, because of that, 7 souls received Jesus. Grabe nung isang araw. Praise the Lord, no? Nung Friday. I mean, Saturday morning na kasi madaling araw na nun. So, thank you, Lord, kasi talagang grabe, no? Grabe ubo ko nun. Ngayon pa wala na rin. And para halos wala na rin yung boses ko. But still, God abled me, no? Kaya, and I had it recorded. So, I'll be sharing that as well on my TikTok, no? Some of the clips, grabe. Praise God, no? At nakakapag-share tayo nun. And thank you, Lord, kasi kahit ang daming mga challenges, ang daming situations, we're still meeting because we're called to gather and we're called to keep gathering, no? Praise the Lord for the life of pastor, no? Kasi grabe, kahit out of town siya ngayon, nandito pa rin. Grabe, thank you, Lord, for technology, no? At nagkakaroon tayo ngayon na napapanood mo to ngayon, and grabe, I'm able to share my joy. I'm able to share kasi grabe talaga no? Antindi. So, pigilan ko muna yung sarili ko kasi baka hindi na tayo matapos. So, if you have something to be grateful for, thankful for this week, this month, this past month, or maybe in the future, grabe, you can comment there down below or you can chat here dito sa ating Zoom, no? Profess! Grabe, proclaim the good news. Amen, no? And di ko na para patagalin pa, our spiritual gathering entitled Our Gracious Risen Lord, to be led by Pastor Ralph Dolman. Lopas. Good evening sa lahat. So, clear naman yung dating ko sa inyo. Yes, sobrang linaw. Yon, praise the Lord. So, we're still on our series, The Risen Christ. So, ito, this is our second to the last lesson for this month, no? Gaano nga ba ka-gracious ang ating Panginoon? And when we talk about the grace of God, iba yon sa mercy of God pa, no? Kaya, because the mercy of God is about ang awa or habag ng Diyos. Grace is ang kagandang loob ng Diyos. Iba pa yon. So, kung ngayon, paano mo sila ma-differentiate? Mercy is, ito yung we deserve to be punished, but Jesus took it on our behalf, yung punishment. No? Grace is, we don't deserve anything, but the Lord still gives us opportunities to be saved, opportunities to be close to Him. No? So we receive what we don't deserve. That's grace. Mercy, we don't receive the things that we should receive. That's mercy. So ganun ang kaibahan ng dalawa. No? So as I start, let me lead you in a prayer first. Let's pray. Panginoon, salamat po for being with us. Thank you for talking to us through testimonies, through our weekly experiences. Salamat for Lawrence leadership, that whatever is happening, even sa personal life niyan, nawawalan siya ng boses, no? We're still here. We're still gathering online and going deeper into your word and growing deeper in our relationship with you. Lord, help us. And all this we ask in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. So, wala po ako ngayon sa Bacolod. So, outside Bacolod ako kung hindi ako nagkakamali. So, we have a family affair. Siguro 4 or 5 members of our clan, no? Mga in-laws ko, meron din silang family na may mga birthday. So, we celebrate it
in this today. And also, pati na yung anniversary namin ni Ma'am Sheila na ano na rin. Nung April 9 pa yon, tagal na yon. But still, we count it as a fellowship of our family. So praise God for this opportunity to be with you kahit malayo ako. Now, the question now as we go on with our passage in John chapter 21, yung buong chapter po, is how gracious is our risen Lord. Gano nga ba siya ka-gracious? No? We're talking about the risen Christ, the impact of the risen Christ, no? So kung ang dami ng anggulo, no? Puro about resurrection ito, pero iba-ibang angle yung nakikita natin na nauunawaan natin at na re-receive natin from the teaching of God's Word through the Holy Spirit, syempre. Wala naman tayong wisdom without the Holy Spirit. So, tonight we will answer this question. How gracious is our risen Lord? So, let's dig the Word, no? Basahin na natin, diretso, no? Syempre, si Lawrence nawala ng boses. So, ako na lang. So, ito, Jesus and the miraculous catch of fish. Hindi po ito first time. Kasi the first time na nangyari ito kay Peter, yun ay hindi pa siya believer. Hindi pa siya talaga nag-submit kay Jesus. This time, on the second time, ito naman ay during the resurrection na. So, una, nung tinawag siya, pangalawa, ito na yon, yung na-low siya sa kanyang faith. Nagkaroon siya ng grief dahil nawala si Jesus. Hindi siya sure kung totoong alive si Jesus kasi nakita nilang empty tomb. So now, the Lord wants to meet him again in Galilee. Now, ito, basahin natin. John chapter 21 verses 1 to 6 muna. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Ito yon. Simon Peter, Thomas, Nathanael, the sons of Zebedee, sino yon? James and John, and two other disciples. So, pito sila lahat. They were together. Sabi ni Simon, I'm going out to fish. Mangingisda ako. And all these six disciples with him also said, we'll go with you. And so they went out and got into a boat, but that night they caught nothing. Wala talaga silang nakuhang kahit isang isda. And so, parang naulit, no? Bago tinawag si Peter, di ba? Ganito rin ang nangyari. But this time, mas iba pa yung dating nito kay Peter. Early in the morning, Jesus stood on the shore. But the disciples did not realize that it was Jesus. Hindi nila nakita kasi early in the morning eh. Bago magbukang liwayway, hindi pa masyado clear, di ba? Wala kang tulog, pagod, wala kang huli, so down na down ka, physically, emotionally, wala. Financially, wala rin silang maibibenta kung sakali, di ba? So lahat down sa kanila. And bukang liwayway is not yet clear pa ang day. So, sabi ni Jesus, friends, haven't you caught any fish? Meron ba kayo nahuling isda? Sabi nila, no. Wala po. So, he said to them, sa verse 6, throw your net on the right side. Sa kanan na side. And you will find some. Hindi niya sinabi, take note, maybe you'll find some. Hindi. Dito mo malalaman, when Jesus instructs us, it's always sure. Cast your net on the right side and you'll find fish. Trust Him. You will find fish. Hindi sinabing maybe. Ng hugot. But let's not just have a conclusion right away. No? We have to go to the context mamaya. Nung sinunod na sinabi ni Jesus, they were unable to haul the net because ang dami nila malalaking isda na nahuli. So, totoo, yung sinabi ni your weakest point, I will cause you to have many catch. Ang galing, no?
Ang galing. Grabe. And sa totoo lang, talagang this is the darkest, coldest, uh, painful experience of Peter. Hindi lang dahil sa huli, kundi dahil hindi niya pa nakita si Jesus. Ang nakita niya lang, empty tomb. So down na down talaga sila dahil hindi pa sila ganun ka-sure kung talagang totoong reason na si Jesus Christ. Hindi katulad kay Mary Magdalene, nakita niya na si Jesus Christ in person. Sinabi niya sa disciples, pero siyempre gusto nila makita talaga si Jesus. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Na-recognize agad niya, naalala niya na parang na-experience ko na to noon. someone excuse me, yung anak ko nag-dream ngayon. Parang na-recognize agad ni John. And tingnan nyo sa verse 7, hindi niya pinangalanan sa sarili niya kasi siya ang writer nito. Kay John the Beloved. Sabi niya lang, the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." So it's John who recognized Jesus as Lord. Peter wrapped his outer garment around him. Sinuot niya all disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. That's why hindi nila na-recognize si Jesus kasi 100 yards ang layo nila sa dalampasigan. When they landed, they saw a fire of burning coals burning coals there with fish on it and some bread. Grabe, while they were instructed by Jesus to hindi nila alam, si Jesus pala, anong tawag doon? Yung isda, iniihaw niya na sa gilid with bread. No? Saan kaya siya kumuha ng pang-ihaw? Saan kaya siya kumuha ng coal? Saan kaya siya ng bread? No? Galing, no? Siyempre, limited ng space and time. Ha? Jump to me. Lulutuin na kita diretso sa baga. No? Imagine niyo si Jesus risen na ito. So, hindi na siya bound by space or time na in other occasions, di ba, lumulusot na lang siya sa wall. So, this time, talagang in control siya. He's powerful. He's victorious over death, di ba? Over sin, over Satan, di ba? So, who can stop Jesus now? He's a risen Savior. And don't forget, He's also gracious. No? Although He's powerful, He's at the same time gracious. And so, sabi ni Jesus sa kanila, sa verse 10, "Bring some of the fish you have caught. You have just caught." Dali nyo naman yung ibang fish na nahuli nyo. Pero take note, sino ang nagbigay ng fish? Si Jesus. Pero bakit gusto niya mag-take part ang mga disciples, mag-ihaw din ng isda na nahuli nila? No? Meron ang available, pero bakit gusto pa ni Jesus na sila rin magbigay ng kanilang ambag? Hindi niyo ba naisip yun? Enough naman na si Jesus nag-ihaw na ng isda eh. May tinapay. Bakit gusto pa ni Jesus? Dalhin niyo naman yung mga isda na nahuli niyo. Na in short, actually ako naman yung nagbigay nun sa inyo, di ba? Parang ano lang, no? Ito na yun eh. Dito pa lang magugulat ka na bakit gano'n ang sistema ni Lord. Siya naman ang pinanggalingan ng blessing, pero nanghihingi pa siya na mag-ambag ka naman. Bigay mo rin yung nahuli mo, yung pinaghirapan mo. Na actually, ako naman ang nagbigay nun sa'yo. Di ba? Dito pa lang, no? Nagbibigay na nagpapakita si Jesus ng something na kahit Diyos siya, gusto niya may parte pa rin tayo sa kingdom work niya. Ang galing, no? So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153 na malalaking fish. But even with so many, the net was not torn. Hindi na punit yung net kahit sobrang dami ng isda. Dito mo rin makikita, when God blesses your life, hindi niya gusto na ma-waste ang blessing. Di ba may verse na, God blesses us and adds no sorrow on it. Kung i-bless ka niya, gusto niyang i-bless ka niya. Walang sayang. Hindi ka
mag-regret, hindi ka magsasabi, uy, napunit, uy, sayang yung blessing. Hindi. Gusto niya, i-bless ka and enjoy mo yan. Hindi niya gusto na yung blessing na binigay niya mawala lang or iwaldas lang natin. That's for me, that's the meaning of a net full of fish but it did not torn, no? Hindi na punit. 12, Jesus said to them, "Come and have breakfast." Okay. Take note, nagnanarrate pa lang ako ng story. Hindi pa tayo sa interpretation dapat, pero syempre excited na ako. So, sabi ni Jesus, "Come and have breakfast." Oh, hindi nyo ba na-appreciate ang gesture ni Jesus? Ang disciples, malungkot, nawala ng Savior, hindi sila sure kung na-resurrect si Jesus. Nakita nila na empty tomb pero hindi pa sila sure. Malungkot, pagod, walang tulog, walang huli. And here comes God serving them, feeding them. Di ba si Lord hindi naman nagbago? Nung si Elijah nanghihina, anong ginawa niya? Pinakain niya, pinatulog niya. Tapos pinakain niya ulit, pinatulog niya. Ganon si Lord. When we have problems, uunahin niya yung tiyan natin. Kasi hindi tayo matinong kausap pag gutom. Tama ba? Nakaka-relate ba kayo? None of the disciples dared ask Jesus, "Who are you?" They knew it was the Lord. Pero nahiya naman sila magsabi na, "Ikaw ba ito, Jesus?" And Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. So ano ang significance ng come and have breakfast with me? Ano ang significance na nag-ihaw-ihaw si Lord ng isda na malalaki? Imagine niyo usually daw ang isda doon sa Galilee or Sea of Tiberias ay mga tilapia. Ang mga tilapia noon, wala pang pollutants masyado. Okay? So, malalaki yung isda na tilapia noon. Siyempre, habang iniihaw, gutom sila pero ang bango nito, di ba? Kahit anong isda naman, pag inihaw mo, mabango, di ba? Imaginein mo, pagod ka, nilutuan ka pa ni God. Isn't this the kind of God? This is how gracious Jesus is. And we can learn the first truth here. Listen. God sustains us in our time of grief. Pag tayo ay nagluluksa, tayo may problema, God sustains us in our grief. And last Sunday, I talked about grief is not just losing a loved one. Grief could be losing an opportunity, losing an important person, losing a relationship na friend mo siya, ngayon hindi mo siya friend. Losing something that is important to you. It could also be a change of place, a change of job, a change of position. That's because of those changes in life, we experience grief. And the good news is, the Lord Jesus Christ is so gracious that He sustains us in our grief. Today, hindi ka man siguro nag-grieve over a loss of a loved one, pero nawalan ka ng control sa mga circumstances mo. Dati, kaya mo pang kontrolin yung ganitong bagay, ngayon, wala nang opportunity na kontrolin. So those are also loss. And because of loss, we grieve. Dati, ikaw yung authority, ngayon hindi na. Dati, ikaw yung chairman, ngayon hindi ka na chairman. Dati, malakas ka pa, ngayon senior citizen ka na. So these are losses. And it causes us to grieve. And good news again, God sustains us in our grief. Bakit kailangan natin mag-go through ng grief, mag-go through ng loss, mag-go through ng tribulations and testings? Bakit kailangan natin? It's because, next slide, God's sustaining grace is like this. The sustaining grace of God promises not the absence of struggle, but the presence of God. Hindi mawawala ang struggle. Nandiyan palagi yan. But the sustaining grace of God is there because of the presence of God. It's not about the absence of trouble, the absence of pain, the absence of struggle, but it's about the presence of God.
sabi ni Max Lucado. Nandyan palagi ang trouble, nandyan palagi ang struggle, but the presence of God is also there, lalo na sa mga anak ng Diyos. That's why sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, no? Taga-Corinth, mga Kristiyano doon, mga believers doon. So, sinabi ni Paul ito ng it's about God talking to Paul. So, sinulat niya, sabi niya, but God said to me, my gracious is sufficient for you. Sinong God ito? Jesus. Si Jesus talaga ang kumakausap kay Paul. Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung saan ka mahina, doon ka makakaranas ng power ko. Doon mo mararanasan ang perfect na power ko. So, kung hindi tayo mahina, usually we forget about God. And so the Lord allows us to go through pain, weakness, so that the power of God will be made perfect in our weakness. Ang galing, na? Therefore, sabi ni Paul, I will boast all the more gladly about my weakness. Hindi niya sinabing, I will boast about my success. I will boast about my money and savings. I will boast about my position. I will boast about my work and business. Hindi niya sinabi yan. Sabi niya, I will boast about my weakness. I will boast gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Kung saan pala tayo mahina, doon talaga ang power ni Lord mag-rest sa atin at mag-manifest sa buhay natin. Kahit hindi na tayo mag-manifest. Kung tayo mahina, automatic yan that the power of God will be made perfect in our weakness. Parang baso na walang laman. Kung anak ka ng Diyos at wala ka ngayon, it's the moment that God will pour out His power through His presence. Matik yan. Kung anak ka ni Lord, pupunuin ka niya ng kanyang power, ng kanyang presensya. Okay? Galing, no? Galing, no? Ganda ng mga related verse natin. Now, going back tayo muna sa verse natin. Pagkatapos nilang kumain, siyempre busog na sila. Dito na kinausap ni Jesus si Peter. Naalala niyo? Peter denied Jesus 3 times. So ngayon, singila na. Pero bago yan, pinakain mo na siya. Nakita niyo? When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Kaysa sa mga kasama mo, kaysa sa family mo, kaysa sa lahat. Mas mahal mo ba ako? Sabi ni Peter or ni Simon, yes, Lord, know that I love you. And sabi ni Jesus, feed my lambs. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang mga bagong believers, yung mga mga spiritual infants. Again, on the second time, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me? Simon said, yes, Lord, you know that I love you. Pangalawa na to Jesus said, take care of my sheep. Uy, sheep. Kasi ini-instructionan siya ni Lord, pakainin mo mga bagong believer, pakainin mo rin yung mga lumalagong believer na. The third time, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Kasi pangatlong beses niya nang tanongin Ano ba to si Lord? Hindi niya ba alam na mahal ko siya? Ano kaya ang purpose ni God? Bakit tatlo talaga? Usually, ang interpretation ng mga tao, kasi 3 times siyang dininay Actually, mas malalim yung reason ni Christ. Bakit 3 beses niyang minention? Kasi malalaman mo, iba-iba ang sagot ni Christ every time He asks, do you love me? Okay? Iba-iba, no? Pakainin ang bagong believers, feed my lambs, take care mo ang mga sheep, i-take care mo yung mga growing believers. And nung na-hurt na siya sa 3rd time, sabi ni Lord, kasi sabi ni Simon, yes, Lord, you know all things. Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Pakainin mo rin yung mga sheep na. Kanina, yung mga maliliit lambs.
Ngayon yung mga sheep. So, iba-ibang instruction. Parang meron lang gustong ipahiwatig si Christ na hindi ito tungkol para makabawi si Christ. You denied me 3 times, babawian kita. Usually yung interpretation na yan, sablay yun. Kasi hindi naman si Lord katulad natin na gumagante na parang bata, no? Hindi ganun si Lord, hindi siya katulad natin. So may meaning yun na mas malalim. And here we can uh, we can see the meaning that God sifts us to grow our faith. Minsan kasi, kailangan tayong i-sift ni Lord. Anong sift? Ito yung, nakakita na ba kayo ng lola natin, ginaganyan yung bigas para lumipad yung mga, ang tawag doon yung yellow na covering ng bigas? Ano yan? Ano sa Tagalog yan? Ipa? Ipa? Tipa? Okay, sa Ilonggo maganda. Opa. Tama ba? Opa. Opa sa amin. Totoo. Dito nang galing yung mga gwapo talaga. Alam nyo na bakit? Ay, yung mga Ilonggo gwapo talaga. Hindi kami nagbo-boast. Hindi. Ang lesson talaga is this. Kailangan tayong ganyanin ni Lord. Kasi nagbabounce yung bigas, pag inihip ng hangin yung bigas, ang bigas, babalik lang yun sa lagayan niya. Ang tipa na sinasabi ni Lawrence, magaan yun. Yun yung mga kinukuha ni Lord sa buhay natin. Yung mga false. Akala natin love na natin si Lord. Kaya paulit-ulit si Lord eh. Simon, do you love me? Totoo ba? Love mo ako? Kung totoong love mo ako, pakainin mo yung mga believers. Minsan tayo, mahilig tayo magsabi, Lord, I love you. Eh si Lord hindi naman naghihintay ng words natin eh. Hinihintay niya may action. Para maniwala kayo, Lawrence. Luke 22 verses 31 pababa. Doon nanggaling ang truth na to. Si Lord gusto niya i-purify si Simon kasi may mga hindi magandang katangian si Simon na kailangan kunin sa kanya. And doon nanggaling yon sa related verse na yon. Para mag-grow pa si Simon, kailangan niyang ganunin. Anong action yan sa Tagalog, yung ginaganon yung bigas? Yeah, can you give me? Anong tawag doon? Sa amin, anak ko, nakalimutan ko na. Sinabi kanina ng matatanda sa akin eh. Sa inyo, sa Tagalog, anong tawag doon? Yung ginaganon yung bigas? Sige lang. Sige lang. Okay lang. Balikan nyo na lang ako. Sige, Luke 22 tayo. Yung Luke 22 tayo, kung andyan lang, paki-copy-paste lang, Lawrence. Ang galing, no? Kailangan tayong ganunin ni Lord para mawala yung mga false self natin na kunwari lang mahal siya, hindi naman. Kasi si Lord, ang totoong nagmamahal, hindi ganun eh. Hindi yung nagsasalita lang, hindi yung pakanta-kanta lang sa church. Tapos uupo-upo lang sa church, tapos uuwi na. Hindi yun love kay God. Mas malalim ang love na hinahanap ni God. Can we read that? Luke 22 verses 31 hanggang 35 bata or 34? Konti lang yan. Konting verse lang yan, Lawrence. Ang gagawa ng pag-sift or tawag doon sifting sa English, si Satan actually. Pero basahin natin ang verse para hindi tayo magkamali, no? Bakit kailangan tayo i-purify? Bakit kailangan i-test ang tao? Bakit kaya, no? Kasi, habang inintay natin yung kay Lawrence, hindi naman talaga mabubuo yung karakter natin kung walang testing eh. Hindi naman nabubuo yung ating, okay, yan na Luke 22 to tingnan natin Simon, Simon. Pag 2 beses ka nang tinawag ni Lord, makinig ka na. Simon, Simon. Satan has asked to sift all of you as wheat.
Nagpaalam si Satan sa akin. Dito pa lang, malalaman mo na si Satan powerless kung hindi siya i-allow ni God. Nagpaalam si Satan sa akin na lahat kayo, isi-sift niya na parang farmer. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Grabe, no? So, alam ni Lord, at pinapaalam ni Lord kay Simon na, alam mo Simon, huwag kang masyadong mayabang, ha? Kasi nagpaalam na si Satan na lahat kayo, titistingin niya. Isi-sift niya na parang farmer. Hihiwalay niya ang barley sa coverings ng barley. Sa context natin, ihiwalay niya yung bigas sa tipa. Yun ang sifting. Okay? Pero, ang sifting na yan, sobrang painful yan. Kaya nga, sabi ni Jesus sa verse 32, may good news ako sa'yo. Kahit gagawan ka ni Satan ng testings or sifting na tinatawag, I have prayed for you, Simon, na hindi mawala ang iyong faith sa akin. Ang galing, no? May sifting, pero si Lord nag-pray for Simon. And, ito pang good news, Simon, when you have turned back, when makabangon ka ulit, maka-bounce back ka ulit sa buhay, strengthen your brothers. Ang galing, no? So, kailangan pala natin na i-test tayo ni God or si Satan, isi-sift tayo. Pagsala, sasalain. Or kung merong impurities naman, sasalain, no? Or kung sa tubig naman, purify. Kung merong mga dumi, kung doon na sa milling company kung saan ang bigas hinihiwalay sa tipa, sasalain yun. Ginaganon-ganon yun. No? So, ganon minsan. Hindi kasi tayo totoo sa love natin ni Lord. Kailangan salain tayo. Para, when we bounce back, sabi niya, when you turn back, Simon, pag nakabangon ka, after this pagsala sa'yo, strengthen your brothers. Again, balik tayo sa truth natin. Kasi sa 33, tingnan nyo, sinabihan na nga siya na mag-ingat, sabi ni Simon, but he replied, Lord, I'm ready to go with you to prison and death. Sabi ni Jesus sa 34, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Huwag ka na magmayabang, please. That's why si Paul natuto na, no? Sabi niya, I only boast of my weakness. Hindi na ako magyayabang. Starting today, ay hindi na ako magmayabang ng aking strengths, kundi ng aking weakness. Because when I am weak, the power of God is made perfect. And the more I rely on God when I am weak. Yung galing, no? So balik tayo doon muna sa verse natin kanina na God sifts us. No? Although si Satan ang nag-sift sa atin, pero kung titingnan natin, nagpaalam kasi siya kay God eh. So overall, si God pa rin may control kay Satan. Na? Inalaw niya eh. Inalaw niya, God siya. Si Satan nagpaalam lang sa kanya. So the Lord sifts us to grow our faith. Now, ang tanong ko, Lawrence. Tanong ko sa lahat na nakikinig. Paano mo malalaman na nag-grow na ang faith mo? Like Peter, you will help others to grow in their faith as well. Kaya nga sabi ni Jesus, Simon, when you turn back, when you bounce back in life, kung makabawi ka na ulit, help your brothers. Help your co-believers. Yeah? Marami sa atin nagsasabi, alam mo, Pastor, matagal na akong Kristiyano eh. Mature na akong Christian. Alam mo, kahit sabihin mo yan sa akin, titingnan ko pa rin yung resulta. Are you helping others to grow in their faith? Kaya nga sabi ni Paul build up each other At when we build up each other, hindi yun puro good. Sometimes we call out each other. Lawrence, malito. Lawrence, itong tama. Lawrence, wag yan. Lawrence, ito yung maganda. Lawrence, maganda yung ginagawa mo. We call out each other. Hindi yun love kung hindi tayo nagko-correct sa isa't isa. Okay? So you can also correct me, actually. Pero magpakilala ka naman kung sino ka. Huwag ka mag-correct sa akin kung di tayo magkakilala. I mean, wala tayong relasyon, no? I-rebuke tayo, no? Yun yung totoong growing process, no? There should be rebuke, no? Kapag merong mali. Ang galing, no? So, ang tanong, paano tayo sinasala ni Lord? Ito yon. Sasalain tayo ni Lord through
May isang sinabi dito na quote, character doesn't just appear. Balik tayo doon. Character doesn't just appear. Sabi ni Ferguson. Hindi siya bumabalik? Yan, Sinclair Ferguson. Character doesn't just appear out of nowhere. It is the result of God's refining our lives through tribulation, pagsala, and yes, even suffering. Naintindihan mo? Ang character mo, ang faith mo is a result of God's refining through tribulation, yes, even suffering. Hindi mag-grow ang faith natin kung walang suffering. Yung suffering na Christian suffering, yung hindi yung nag-suffer ka sa kalokohan mo, minus yun. Kung nag-suffer ka sa kalokohan mo, consequence yung suffering mo. Pero kung nag-suffer ka bilang Kristiyano, it's the refining moment of God for you para maging Christ-like pa tayo. At maging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos. So, hindi tayo kayang maging righteous without Jesus because ang righteousness natin, galing naman kay Jesus yan. At sinasala tayo every now and then. But sometimes, ang tigas ng ulo natin. Kailangan pa natin ng tribulation. Kailangan pa natin ng crisis bago tayo galaw-galaw. Sabi ni Sam Chan, a crisis motivates people to make the kind of change they need to make in their life. Hanggat walang crisis or crisis sa buhay, hindi tayo gumagalaw-galaw. Pero pag meron ng crisis, doon tayo magsasabi, sige, magbabago na ako. Sige, hindi na ako kakain ng lechon kasi ang taas-taas ng kolesterol ko. Sige na, magda-diet na nga ako, kakain na ako ng gulay kasi pala meron na akong problema sa ganito. Minsan, ang crisis yung doon tayo nagbabago. Hindi tayo gumagalaw agad pag walang crisis, no? Tama? Tama to eh. Nag-agree ako kay Sam Chan. Isa to sa mga nilulook up ko na leaders eh. Ano pa? Sabi ni Ferguson ulit, yung kanina, siya rin yung unang, yung about tribulation. Sabi niya, it is misleading to say that God accepts us the way we are. Take note. Mali yung pagtuturo na God accepts us the way we are. No. If you are a sinner, He accepts you despite the way we are because He receives you only in Christ. Kung wala si Christ sa buhay mo at hindi ka nag-repent, He will not receive you. And He accepts you in Christ and also for Christ's sake. So dapat magbago talaga tayo. So nor does He mean to leave us the way He found us. Kung sinner tayo, babaguhin talaga tayo ni Lord. He will transform us into the likeness of His Son. Kaya mali yung sinasabi ng mga iba, I will go to God. He will accept me the way I am. No. The first time God meets you and me, I'm a sinner. And after God transforms my life, I will be more like Jesus. Hindi ako mananatiling ako. Kasi makasalanan ako. Makasalanan ang ako. Kailangan babaguhin tayo ni Jesus. No? And minsan, through tribulation and through pain palagi. Tama? Okay. So, balik na naman tayo sa ating passage. Kanina, God sustains us in our grief. God sifts us to grow our faith. Puro SG to Sustains us in our grief, G, sifts us to grow our faith, and ito na yung number 3. Dito yung basis ng number 3. Very truly, I tell you, when you were younger, sabi ni Jesus kay Simon, nagbibihis ka pa mag-isa. At pumupunta ka sa mga places na gusto mo. But pag tumatanda ka na, Peter, you will stretch out your hands and someone will lead you elsewhere na hindi mo gustong puntahan. Or bibihisan ka na ng mga tao kasi matanda ka na eh. Pero ang meaning nito, kaya sinabi nito ni Jesus to indicate the kind of death by Peter would glorify God. Then Jesus said to him, follow me. So, dahil naintindihan ni Peter na ang saklap pala ng ending ng buhay niya na later pala, i-crucify siya. Sabi niya,
Paano naman siya? Kasi pala, the disciple whom Jesus loved was following them. Habang kinakausap ni Jesus si Peter, nasa likod pala si John the Beloved, nakikiusyoso. Nakikinig sa usapan. So sabi ni Peter, kung ganun yung ending ng buhay ko, paano siya? How about him? Sa verse 20, Peter turned and saw that disciple. Sabi niya, paano naman siya? Sa verse 21, sabi niya, Lord, what about him? Jesus answered sa verse 22, if I want him, si John the Beloved, to remain alive until I return, what is that to you? Wala kang pakialam doon. You must follow me. Inulit na naman. Follow me. Huwag ka na mangialam sa buhay ng iba. May kanya-kanya kayong destinasyon. May kanya-kanya kayong pagdadaanan. Okay? 23. Because of this, the rumor spread among the believers that the disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. Only he said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Now, kita mo kung gaano ka-chismoso mga disciples? Na-overheard lang nila, sinabi ni Christ, kung gusto kong manatili si John, mambuhay hanggang sa pagbalik ko, ano ngayon sa'yo yon, Simon? Tapos, nagchismisa na yung disciples na hindi mamamatay si John. Grabe, no? Mga chismoso pala yung mga disciples. Kaya pala sabi ni Christ, pag naging believers na to, magaling to mag-share ng gospel. Kasi ang lumang buhay nila, magaling mag-share ng gossip. Ngayon, pag binago ko sila, magaling na sila mag-share ng gospel. Grabe yung strategy ni Jesus, no? Mga chismoso pala yung disciples. Verse 24. Ito na, nagpakilala ulit si John the Beloved na siya ang writer ng gospel na to. Basahin natin ha. This is the disciple who testifies to these things and wrote them down. Ako yon. Although gumagamit siya ng second person. We know that his testimony is true. Second person. Ganon kasi sila. When they are the writer of an article or a gospel, hindi nila papakilala sarili nila. So, 25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Ang galing, no? So, siya na mismo nagsabi, I testify na totoo itong sinasabi ko at sinulat ko pa. And praise God, after 2,000 years, binabasa pa rin natin ang sinulat ni John. At because sa sinulat ni John, ang dami ng taong na-save. John 3:16, siya nagsulat niyan, di ba? Ang dami niyang sinulat. At ang dami na rin na-save through his testimony and writings. So what can we learn from here? Prepare niya eh. Prepare niya si Peter. Peter, I'm preparing you. You will die as a martyr. You will not like your death. Wag mong pakialaman si John. May plano rin ako sa kanya. See? So, prepare niya ang kanyang mga disipulo kasi nag-struggle sila eh. Nag-struggle sila na maniwala na buhay na si Christ. At noong patunayan naman nila na buhay nga si Christ, ang mga disipulong ito, unstoppable na. So what can we learn from here? This is the last truth. We can learn that God sets us apart for the gospel to spread. God sets us apart for the gospel to spread. Pero bago yan, ma-spread ang gospel, syempre, kailangan i-prepare tayo ni Lord. I-set apart tayo ni Lord. Paano? Through the local church. Tandaan nyo, through the local church. Kailangan nating pumili ng local church. Ano ba ang local church? A local church is not a building. Clarify ko, a local church is not a building. It's a community of believers. Yun ang totoong church. Yung mga tao, hindi yung building. Okay? Naintindihan nyo? A local church is not more about the building. It's about the believers. Kasi walang saysay ang building kung walang believers. Okay? So, ang local church na totoo, ito yon. They teach you the truth. They confront your sin kung merong mali. May rebuke, sabi ni Lawrence. They accept you as family. They hold you accountable. Kaya ka may small group. Kaya ka may spiritual gathering. Kaya ka may mentoring. Kaya ka may one-to-one. Kaya ka may coaching.
they aid your sanctification. Tinutulungan kang maging more sanctified or santo. Purification, sifting, sinasala. Tinutulungan ka. They keep you God-focused. Hindi yung focus ka sa building, focus ka sa music, focus ka sa aircon. Nasasabihin mo, hindi ako mag-church doon, walang aircon. Paano ko yung church sa ilalim lang ng mangga, katulad sa church planting namin? Yung isang outreach namin, nagsisimba kami sa ilalim ng mangga. Buti na lang, meron na kaming trapal. Yung isang church planting namin, nagsisimba kami sa ilalim ng santol. Okay lang sa iyo? Baka sabihin mo, hindi ko gusto yung local church na yan. Walang aircon. You know what? You should be focused on God. The local church should help you focus on God, not on the buildings, not on the aircon or music. Also, the local church, number 7, provide gospel fellowship. Hindi lang yung kainan tayo. Tara, pastor, kainan tayo. Happy-happy tayo. Konting prayer, uwi na. Hindi yun. The local church should provide gospel fellowship na kung saan sa fellowship nyo, pag may naka-join na isa, masira ng gospel. Pag may naka-join na isa, ma-meet nila si Jesus at ma-encounter nila ang gospel. Yun yung totoong church. Okay? Hindi yung pumunta siya, na-turn off siya sa inyo kasi sobrang self-righteous kayo. Tiningnan nyo pa sa baba papunta taas, taas papunta paa, kasi nakita nyo yung kanyang pananamit. Hindi yun ganun, ha? Provide a gospel fellowship. Gospel-centered dapat. And help you profess your faith. Ito na yung sinasabi ni Lawrence kanina. We have to profess our faith. Not just by words, but by our lives, by our testimony. Na meron talagang nagbago sa atin. Okay? So, ito ay based kay Dustin. Hindi ko ma-pronounce yung kanyang apelido. So, tandaan nyo, ang local church, kino-confront yung sin. Tiniteach yung truth. Hindi mo malalaman ang sin, no, kung hindi ka exposed sa truth, no? Tama? And I'm so sad in this generation today ba? Nakikita nyo? Pag tinatanong ko yung mga youth, bakit ka nag-live-in? Sabi nila, bakit pastor? Mali ba? Bakit pastor? Kasi ginagawa naman to ng lahat. You know what? They're not exposed to the truth. Kaya hindi nila malaman na mali ang kanilang ginagawa. Hindi sila exposed sa truth eh. Pwedeng nagsimba-simba lang sila, pero hindi sila exposed sa truth. Sabi ko, bakit ka na ganyan? Bakit ganito yung buhay mo? Alam mo, sasabihin lang nila, bakit? May mali ba? Nakakalungkot. Tama ba? Nalulungkot ako. Parang wala na silang moral compass. Wala na sila, hindi na nila alam anong mali at anong tama. Kasi ginagawa naman ng lahat na. Tama? Hindi ganun. Ang local church, sinuturo yung truth at kino-confront yung sin. Hindi yung, pastor, wag mo namang sabihin yung ganito. Pastor, wag mong diretsuhin ha. Pastor, wag ka mag-preach about this one ha. Baka umalis eh. You know what? Mali yun. Hindi local church yun. Piniplease mo yung tao. Kung mali ang tao, mali ang tao. Kailangan i-preach yung truth. Tama? Merong rebuke. Para we can help them profess their faith. Di ba? And last na paalala. Kaya kailangan tayo i-set apart ni Lord kasi you're not called and commissioned by Jesus Christ to attend a service once a week. You're called to make disciples. Ang sayang naman ng sacrifice ni Lord. Ang sakit-sakit ng dinaanan niya sa cross. Tapos, yun lang, para lang magsimba ka every Sunday, yun na yun. Hindi yun. You're called and commissioned to make disciples. Hindi para mag-attend lang every service, every Sunday, once a week. Hindi yun ang purpose ni Lord. Nagpakahirap pa siya sa cross, tapos yun lang gagawin mo, uupo-upo ka lang every Sunday, kakanta-kanta kasi maganda music. Tapos rireklamo pag brown out kasi walang aircon. Hindi yun. Sinasayang mo ang pinagpawisan ni Christ sa cross. You are called and commissioned to make disciples. Again, that's how gracious our God is. He sustains us when we are grieving. He sifts us to grow our faith. Sinasala tayo, sifting.
and He sets us apart for us to profess the gospel and our faith in Jesus to others. God bless you all. Sana i-apply natin ang ating narinig tonight. Thank you so much. Ayan. Grabe. Punong-puno. No? Sa dami nung... Actually, sobrang dami, no? Parang pwede mo to i-discuss ng isang buong taon. Sa dami. Pero, grabe, no? Ako nga, ang dami kong pwedeng balikan, no? Sa daming diniscuss ni Past. Pero, ang mga takeaways ko for now is yung ang ganda nung unang sinabi ni Past, no? Na ang galing. When God blesses you, He adds no sorrow to it. Tama yun, no? Nakatatak na sa akin. I believe na share ko na din to sa iba. Na yung parang feeling mo blessing na para sa'yo. Para sa'yo blessing na. Pero kapag hindi mo kasi nakikita yung isang banda na bakit ganito? Bakit may ganyan? Bakit may bakit ka naghihirap? Bakit parang hindi naman blessing man siya sa'yo, pero parang hindi naman nakakadagdag siya sa'yo. So, ang galing nung part na yun, no? And, ang galing din nung part na yung dun sa pangingisda, no? Actually, dun sa pangingisda pa lang ang dami ng lesson, eh. 'Di ba? Kasi, during that time kasi sina Peter, parang dahil dun sa nangyari, nalungkot sila and everything, parang bumalik sila doon sa default eh. Parang nakalimutan nila yung mga tinuro, ano yung mission, ano yung kailangan nilang gawin. Pero ano ginawa? Balik na lang tayo doon sa dati natin ginagawa. Mangisda na lang ulit ako. Okay naman ako doon eh. Kasi bakit? Kasi nawalan sila ng pangkabuhayan. No? Kasi may mga sponsor yan eh. Yung mga apostles. No? Pero dahil nga nung nangyari, na na-crucify si Jesus, nawala yung mga sponsor. No, nagtago. No, kaya sila parang, paano na to? Paano na tayo makakatawid nito? Paano tayo makakaraos nito? Wala nang source of income and everything. 'Di ba? Kaya bumalik sila doon sa default, no? Kung ano yung ikabubuhay nila. Grabe ang galing no. And doon pa naman sa pagiging pangingisda, ang galing lang kasi 'di ba sinabi doon na nangisda sila overnight pero wala silang nakuha, no? And yung motibo man nila, maganda man o hindi, but at the end wala sila nahuli, no? So ang ganda ng lesson na yon kasi bakit tumatak sa akin na sa pagiging mangingisda, no? Parang lang pala yan, parang tayo din mga tao, no? We must always expect disappointment. Hindi pwedeng every time na lalayag ka sa laot, lagi may huli. No? Ganon din sa atin na 'di ba yung mga mangingisda nag-ano yan eh. Laging nagano na lambat, no? Pero kadalasan katulad nila, ni Paul, no, pag-angat puro weeds. No, walang nahuli, no? And tayo as minister of Christ, as sharing the gospel, we must expect disappointments as well, no? Na patuloy natin siya ginagawa kasi kabubuhay mo yun eh. 'Di ba? Na kahit wala, ulit lang, 'di ba? Na even we are planting seeds, no, of the word, no? In faith, we must continue in prayer, 'di ba? Yung ginagawa natin na at the end of the day, marireceive pa rin naman natin yung reward eh. Diba? The rewards in heaven. No? So, ang galing, no? We must always expect disappointments, no? Then, dun sa first truth, no? God sustains us in our grief. Ang galing, no? Na, tama eh. Actually, shinare ko to kanina, no? Nasa story ko and nasa wall ko ngayon na sabi ko, kasi nga,
when I was invited there, sabi ko na nakaka-relax, no? Nakaka-relax. And from time to time, dala ko yung Bible and journal ko. And I write down my goals, no? And we align it with God. Kung align ba yung goals mo. And every time na kapag ikaw ay nagsiset ng goals, impossible goals for us. No? Yung parang, kaya ba talaga? Ma-achieve ba talaga to? Pero when you align it with God, na darating na lang yung time na it's done. It's finished. No? Na-achieve mo na. No? So, I encourage you na tama no need talaga mag-manifest No? No need na attract. No? Kasi, kay Lord pa lang, instead, do it in prayer. Diba? Na tayo, we mustn't lean in our own plans but in His plan. Diba? Ang galing ng part na yun, no? Kaya pala mali mag-manifest, no? Mali yung mag-attract kasi umaasa ka sa sarili mong galing Diba? Meron pa dyan yung mga, sige, ibato mo kay universe. No, para ibalik ni universe sa'yo. Mali Sino ba gumawa ng universe? Di ba si God din? Doon mo trumekta ka na dun. Diba? Kung saan mo pa pinapadaan No? So, ang galing ng part na yun, no? So, naging, malinaw, no, yung part na yun. And number 2, God sifts us to grow our faith. Ang galing. Tinasala, no? Paulit-ulit na, naalala ko ngayon may biruan na yung paano ba mag-prepare ng kanin. Tapos tinignan ko kasi parang foreigner yung nag-share Tapos ang daming comment. Na parang hanggang maging puti yung bigas. Diba? Tayo daw mga Pilipino, only Filipinos daw. Na grabe talaga no? Babanlawan mo ng babanlawan hanggat di na maputi yung tubig ng bigas, no? Pero ang galing lang no? It's like us din sa grace ni Lord, no? Na tinatanggal, ang galing Parang yung kay Peter, no? Yung paulit-ulit. Bakit? Kasi ang galing tinatanggal niya yung bigat or pwede nga mas pwede naman tanggalin ni Lord yung pinaka problema. But then again, ang ginagawa niya parang pag-gym. 'Di ba? Sa umpisa, mabigat talaga. Pero habang tumatagal, paulit-ulit ka dun, tumitibay 'Di ba? Tumitibay yung muscle, tumitibay yung kung ano man yung muscle group na tina-target mo. For example na lang yung shoulders. 'Di ba? Pag nag-ano ka, ang galing So parang si Lord, ganun din yung ginagawa niya. Imbes na tinatanggal niya yung bigat, pinapatibay niya tayo para kayanin natin yung bigat. Ang galing, no? So doon pa lang ang galing na ni Lord no? Ang amazing nun. 'Di ba? And ang ganda rin nung shinare ni Paz, no? Nagpapaalam si Satan kay God. Grabe yun, no? Ang galing. Akalain mo yun, dun pa lang, grabe na yung, nakaka-bless na yung part na yun, no? Dun pa lang, no, malinaw na sa'yo na wala talaga. Walang sinabi si Satan. Na at the end of the day, si God pa din 'Di ba? Imagine, kaya nga, hindi ka binibigyan ng problema. He allows it. Pinapayagan niya kasi even si Satan, magpapaalam pa siya. Uy, testingin ko lang tong attack mo Tingnan natin kung talaga napatibay mo to. No? O sabi ni Lord, sige. Ba? At grabe yung confidence ni God when He allows it. 'Di ba? Hindi niya naman papayagan kung alam niyang mahina ka Hindi niya naman papayagan kung, alam mo yon yung parang pipitiking ka lang 'Di ba? So, doon pa lang, grabe, finish na, no? Galing talaga, no? Ang galing ni Lord doon, no? Grabe talaga yung grace. Grabe talaga yung grace, no? Kasi, na-express na doon agad yung part na yung acceptance at yung full confidence ni God sa atin. Grabe, no? Na kapag nare-receive natin yung grace ni Lord, no? Na-enjoy natin yung pabor at approval ni God sa buhay natin. Ang galing, no?
Ibig sabihin ng grace din kasi kaya ka binigyan yan kasi gusto ka ni Lord. No? Favorite ka na agad niya eh. Doon pa lang sa part na yun. Di ba? And ang galing lang din kasi yung grace, once na inaccept mo na si Christ, available na all the time. Imagine, grabe no? Kahit magkasala ka, kahit paulit-ulit kang bumagsak, it doesn't mean na wala ka na doon sa grace ni God. Kasi nga, binigay sa'yo na walang kapalit eh. Binigay sa atin na hindi na, kahit di natin deserve. Na hindi na makukuha ng kahit sino man. Na kahit patumbayin ka, kahit bumagsak ka pa ulit-ulit. Because when we come to God by faith, through the blood of Jesus, grabe. Nandiyan yung grace niya, no? Every time. Despite ng mga pagkukulang natin. No? Grabe yung grace din. Kasi, yun din yung nagiging lakas natin eh. 'Di ba? Sa dami ng earthly things, sa dami ng temptations na pwedeng makasira sa atin. But still, grabe no? Doon pa lang, malalaman mo na agad na grabe, ganun ka-powerful si God. Dahil sa grace, sa goodness and grace niya. Akala mo kasi, porket mabait si Lord, no? Akala mo kasi, porket lang tayo, duwag lang tayo. No? Kasi alam mo yun, may own definition kasi tayo ng lakas eh. No? Akala mo, mga Avengers lang eh. But then again, we deny God's truth about strength of grace and love. No? Grace is, wala pa sa kalingkingan ng mga superheroes na alam natin. No? Way, way, way above it. No? And it's the power of God para punan niya yung mga pagkukulang natin. No? Kaya nga sabi niya, my grace is sufficient for you. Galing! No? And gusto ko rin yung sinabi ni Paz, no, na ang galing nun, ang yabang natin talaga. Na sinabi ko na to last time eh. Yung about kay Peter, di ba? No, sinabi sa kanya doon sa sama mo ako, love na love kita, Jesus eh. Di ba? Pero, we still fall short, no? At the end of the day, dinenay pa rin ni Peter. No? So, doon pa lang sa part na yun eh. Ang galing. No? Kasi akala natin, porket nag-share ka sa Facebook, everyday, verse of the day. Post ka pa, di ba? Thank you, I love you, Jesus. Pero at the end of the day, tinanggap mo na ba si Lord? Di ba? Kasi, di ka naman, sabi nga, di ba? Many will call me Lord, Lord. Pero, ay nako, di ka pa rin talaga makakapasok sa gates of heaven. No? Maaring pag magkakasama tayo, praise the Lord! Wala. Diba? Pero at the end of the day, tinanggap mo na ba si Lord? No? Kaya I was very blessed. No? I'm very blessed na I was given an opportunity nung last Friday nga, nung Saturday na madaling araw, no? To explain what salvation is. No? Madami kasing ang dami kasing misinformed dun sa part na yun. Na akala mo, kasama mo na si Lord, akala mo, tinanggap mo na si Lord, no? Pero, you must receive talaga, Lord, si Jesus with all your heart, no? And, publicly professing your faith with your mouth. Grabe, ang galing ng part na yon. And, yung huli, no? God sets us apart for the gospel to spread. Yun pa rin naman ang mission natin, no? Honor God, make disciples. And sobrang big help ng past, ganda nun, yung local church, no? So talagang magiging guide natin siya, no, na ito yung standard na if na-accomplish or nakukuha ko to do sa local church na, I'm in the right church, diba? Or I'm growing, no, in my faith. So ang galing, no? So doon pa lang nakaka-bless na agad. Ayan!
Grabe. Sobrang dami pa pero balikan na lang natin. No? So, assignment na lang natin yung iba. Ah. Nilagdag pa ako. Yes po. Ayan nga. Unahin ko yung sa grace and sa... We stumble every now and then. Pero i-clarify natin, Lawrence. Yung pagiging matigasin ng ulo natin tapos nasasaktan tayo, iba yon ha? Iba yon. Ang consequence nun, mas grabe, malala pa. Pero kung nasasaktan tayo because we obey God, iba pa yon. May reward yon. Parang you are persecuted kasi Christian ka, binabash ka kasi you stand for the truth, you share the truth, kasi iba yung buhay mo kaysa sa mundo. So, iba yung nag-suffer ka for the gospel, iba yung reward nun, iba naman yung nag-suffer ka sa kalokohan mo. Alam mong mali, ginagawa mo pa rin. I-clarify natin yon kasi baka akala nila may grace naman pala eh. Oo, may grace si Lord. Pero when we sin again and again on the same foolishness, yung consequence din, palalim ng palalim, baka hanggang mamaya hindi ka na makarecover. Ang grace naman ni Lord, dahil you obey Him kahit mahirap, no? Like the disciples after seeing Jesus is resurrected, hindi na sila ma-stop na kahit kitilin pa buhay nila, go ahead, cut my head off, crucify mo ako, baliktarin mo pa para mas challenging, tatanggapin ko because this is my badge as I obey Jesus. So magkaiba yung grace when we obey, magkaiba rin yung consequence when we disobey. Nandun yung grace pero wag muna sabihin na, so okay lang magkasala. Kinaklarify lang natin ha. Kasi when we are already Christians, we sin every now and then, hindi dahil gusto nating mamuhay sa kasalanan. We sin pa rin naman. Pero we're not living in sin. Magkaiba yun. Living in sin sa we sin every now and then. And ito pa, yung ikokore ko minsan, yung sinasabi ng iba, hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. No! Sabi ni Paul kanina, I boast in my weakness, yung walang-wala ako. Yun lang pinagmamalaki ko. Kasi pag walang-wala na ako, doon pumapasok si Lord. So, ibig sabihin, when God allows problems to us, most of the time we cannot bear that. That's why we rely on Him. We hold on to Him. We call on His name. We say, Lord, grow my faith. Parang hindi ko kaya to. Kasi nga, sa verse na nag-mention na God will not give you, ano nga yan? God will not give you something na ganito, but He will provide a way out. Ganun. A way out meaning kasi hindi nga natin kaya. Kailangan natin ng way out. And the way out is Jesus pa rin because He is the door, He is the gate. Ibig sabihin, ang kasabihan na hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kakayanin, hindi siya biblical. Kaya nga may way out eh. Mag-provide siya ng way out kasi hindi talaga natin kaya every time i-allow niya ang problema or testings. That's why we say, Lord, your will be done pero tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. Hindi natin kaya. We boast in our weakness. Because in our weakness, sabi nga ni Lawrence, His grace, His power is made perfect in our weakness. So yan yung mga clarifications natin. Okay? So, Galing. again, very thin line kasi yun eh. Baka sabihin na ba, sige, gracious si Lord, so tuloy ko lang tong buhay ko. No. Tama. He will transform us. He will transform us. Mabuting malinaw, no, Pas? Tama talaga eh. So, ang daming ang daming nako-correct, ang daming na nalilinawan doon sa part na yun, no? Yung mga kasabihan. Grabe, no? Manifesting, X. Attraction, X. Diba? Yung yun? Hindi ka bibigyan ni Lord ng problema hindi mo kayang lagpasan, di ba? X din. So, ang daming mga kasabihan pala, no, na naging tradisyon, na isali, na ipasa, nakasanayan, pero hindi pala truth. So, ang galing ng part na yun. Maganda rin yung saang version na God will not give you
more than you can bear. Sige nga, anong version? Para ma-clear talaga tayo, ha? Mas maganda basahin natin yan. Anong context na, no? God will not give you more than what you can bear. Sige, yung buong yung buong verse para hindi tayo magkamali. Gusto ko yon ma-review kasi medyo thin line masyado yung doon pag di tayo maingat, no? Yun, So again, Corinthians. Corinthians, sige, kung kaya natin ma-post dito para mapag-usapan natin. Ayan. Good evening pala, no? Good evening dyan kay Rose, Ma'am Richelle, at sa mga FB Live participants. Ito ba? Ganda, klaro, no? Tama. May nakita ako na post na naman sa Facebook. Medyo, sabi ko, sablay talaga. Hindi daw basihan ang Word of God. Ay. Ang basihan daw ang simbahan. Ay, grabe yung turo yan. Parang talagang distortion of the word na. Ewan ko kung nakita mo yun, Lawrence. Yung napaka-confident pa ng pagkasabi ng pare. Hindi basihan ang Word of God na sabihin ng mga pastor, letra por letra. So kung di basihan ang Word of God, tapos ang simbahan ang basihan, dinidistort mong katotohanan. Sabi nga ni Jesus, abide in me and abide in my word. Without me, you can do nothing. Bakit dinidistort ng mga ibang simbahan ito? Na hindi daw basihan ang Word of God. Dapat daw ang basihan kung anong sabihin ng simbahan. Paano kung ang simbahan mali? Nasa FB Live tayo, kaya gusto kong sabihin ito. Mali pag sinabi ang basihan ng katotohanan ang simbahan. That's wrong. It distorts the teaching of Christ na sabi niya, abide in me, abide in my love, abide in my word. Without me, you can do nothing. Ang yabang ng church, no? Pag ganun, na hindi na daw basihan ang Word of God. Ang basihan daw kung ano ituro ng church. Ang tanong ko, paano kung mali ang church? Grabe yun. Dinidisclaimer ko talaga yun. Nakita ko yun Mali yun. Hindi basihan ang simbahan when it comes to teaching. Ang basihan si Jesus Christ. Diba? Sabi niya sa Matthew 28, sa dulo, go and make disciples. All authority has been given to me. Therefore, go and make disciples. Baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded. Sino nag-command? Ang simbahan o si Jesus? Teach them everything I have commanded. And I am with you always. Distortion yung sinabi sa Facebook. Kasi sabi ni Jesus, teach them to obey everything I have commanded. Sinong nagturo? Simbahan, si Jesus. Si Jesus. Binabastos pa yung mga pastor na kasi daw mga pastor, letra por letra, bastusin mo kami, okay lang yun. But you cannot distort the Word of God. Basahin na natin ang 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. Pero wag kang mag-stop dyan. But with the temptation, He will also provide the way of escape. Kasi hindi mo nga kaya yan harapin, that you may be able to endure it. Sometimes God will provide a way of escape kasi some temptations hindi mo kayang harapin. Clear tayo ha? Nag-stop kasi tayo doon. He will not let you be tempted beyond your ability, period. Ano ba tayo? Magbasa tayo ng buong verse. Tama? Basahin natin yung buong verse. Basahin ang buong verse para hindi ma-distort. But with the temptation, sabi niya, God will provide the way of escape that you may be able to endure it. Sometimes, there's an escape kasi hindi natin kayang harapin yan. Lalo na, without God, we can do nothing. Okay? There are temptations that hindi natin kailangan i-face. Kailangan natin takbuhan. Katulad ni Joseph, immorality. Siniseduce na siya ng asawa ni Potiphar sa Egypt. Joseph the dreamer. Gusto siyang maging asawa or
alam mo yon, kalaguyo. Tumakbo siya. Pero dahil mautak to si Potiphar, yung asawa ni Potiphar, kinuha yung kanyang parang cloth at pinakulong siya. Grabe, no? Kahit tumakbo na nga si Joseph, nakulong pa. Anyway, so ganun lang gusto kong isipin natin. Huwag tayo masyadong magsabi na palagi na lang ibibigay ni Lord, i-allow ni Lord yung mga burdens na kaya natin. Hindi. Most of the time, hindi natin kaya. That's why God will provide a way out. A way of escape. Okay na tayo? Yes. Galing, no? Galing. So dito natin itatama lahat. Hindi ko papalagpasin ang bawat gabi, Lawrence, na meron tayong ganito, na merong mga maling turo. Like narinig ko, uminit yung tenga ko eh. Uminit yung tenga ko, dinadown pa kaming mga pastor na kami daw talagang nag-stick sa word. Ano bang turo ni Jesus? Tama. We should abide in the word and in the love of God. Without God, if He's the vine, we are the branches. Without Him, we can do nothing. So hindi sinabing abide in the church teaching. Never. Baka ang church na yan mali. Si Jesus talaga ang basihan. Ang salita niya. Ang command niya. Okay? That's how gracious our God is. Again, our risen Jesus Christ, our risen Lord is very gracious that tinuturuan niya tayo ng mga tama sa mali. No? So, thank you so much na meron tayong ganito. Na kahit wala ako sa bahay ngayon, salamat, shout out sa aking mga in-laws and pinsan na nagpahiram. Hindi pa ako makapasok sa Zoom natin. Sila yung gumawa ng paraan kasi ako hindi po ako techie. So, salamat. Shout out sa inyo, si Johnny A. Romero, si Chen Enriquez, si Ping Pong. Sino pa ba nagtulong? Si Jesmar, nagpahiram ng internet niya. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Andito ako, kinakausap ko kayo. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa tulong ng aking mga pinsan niyan. So, thank you so much. Magpipray na ba tayo? Yes po, Pastor. Thank you so much. Sige, let's pray. Panginoon, salamat po sa aming natutunan tonight. Nawa ang gospel na preach tonight dito sa platform na ito, kakalat pa sa buong mundo. Maririnig ng mga business partners ni Lawrence at ng iba pang grupo ng Iralista at iba pang tie-up companies nila that you will, as you prosper the business, you will also prosper the gospel being shared with this platform sa pamamagitan ng buhay ng mga Christians na businessmen. Lord, bless them, their income, their strength, their families, their work, and bless everyone na nandito. Whatever they're going through, I know you will sustain them with your word, with your love. You will set them apart to share the gospel, and you will continue to sift them, to purify them, so that their faith will grow. Thank you for your word, because it corrects us, it purifies us, and teaches us the truth. Thank you, Jesus Christ. You are the truth. And we continue to spread the gospel because the center of the gospel is Jesus Christ. He was sent by the Father, and now the presence of Jesus Christ is in every believer through the Holy Spirit. Now we thank you, God, and I pronounce all the blessings to be upon you all in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. See you next week for another series of our resurrected Christ. Picture muna, konti lang tayo, but I know ang dami natin dyan sa Facebook Live. Salamat!